Hi everyone, this is Crypto Chum Trader and right now March 11. Sorry, itong bias na to dapat kahapon pa to, yung Monday weekly bias natin sa BTC 4 hours. So, apologies, medyo na-delay. First time ko na-delay mula January hanggang ngayon. So, in return, sinabi ko sa community, dahil dami ko ng utang, no TikTok lives, no book reading, nag-skip muna ako dahil may inaayos ako sa March and November mentoring, new sets of lesson. So, in return, sabi ko doon, by Tuesday, and I'll give you specific movement ni BTC kung saan kayo papasok. So, expect longer video. Meron pa tong mga follow-up or supporting contents na sinend ko sa inyo in between. I-explain ko to ng mas detailed. So, stay tuned hanggang sa huli. And makinig kang mabuti kasi lagi kong tinitrade yung bias ko and eto natapos na yung bias ko sa week 8. So, yan yon. So, bago tayo tumalon sa lesson, lagi natin ginagawa is mag-recap para yung mga hindi nakapanood last week is ma-recall nila kung ano yung nangyari dito sa movement na to. So, start na tayo dun sa bias. So, this is week 8, March 3. Okay? And yan, finally, a higher time frame move from BTC. Ito yung gumalaw na si BTC from 97K. Bumaba to ng 78K. Tapos umakyat in just 2 days, pabalik sa 94K again. Pero yung bias natin dito is bearish pa rin for higher time frame kasi makikita mo yung bagsak ng mga selling pressure. Pero sa lower time frame, may makikita kang bullish. Parang yan, lower time frame yan and may makikita ka rin dito na konting reaction ng bulls. So, follow the numbering 1 and 2 as is na yon. Hindi ko na yung pinalitan yun dito sa taas. Yan, swing, tsaka itong sell zone. So, papalitan natin yan mamaya kasi medyo malayo na siya. So, dito tayo mag-focus sa range ng BTC. Number 3 in my video analysis, BTC pump from 78K to 94K in just 2 days. Dito yon. From 78K, balik sa 92K. Okay? Ay sa 94K. So, parang ano yon, sobrang bilis nun para mang-liquidate. If you follow the short-term long bias, I would look to this area for long. So, ito yon yung 3 na yon. Okay, dyan tayo maglo-long. So, later explain ko kasi hindi tayo dyan exactong maglo-long. Pero, sa video explanation na explain ko sa inyo. Ang gusto ko makita nyo is itong number 4 which is very important. Okay, higher time frame gap, premium zone, long entry. So, babasahin ko muna sa inyo. Itong fundamental 73K noise, this area is where all the traders limiting their positions. Maraming nakaabang dito. Yung position nila is long. Nakaabang to. And yung confluences nila are previous high, polarity, demand before pump to ATH, and floor price ni BTC. Okay? Maraming nakaabang sa area na yan. BTC dump expecting na mag-reach siya sa 74K pero binitin sa 78K and pullback ng mabilis sa 94K. So parang nag-create siya doon ng attractment or inducement sa 78K. So that is why I would still consider bearish bias kasi ang POI na premium is nasa 74K below and above 75K only. 75K only? Parang mali to. Wait lang. Okay, mali to. This is 55. Sorry. This is why I would still consider bearish bias kasi ang POI na premium is nasa 74K below and above 55K only. Okay? Below 55K is another topic na yon. Sorry, mali to. Buti nakita ko. Pero late na. Pero anyway, hindi pa naman bumababa dyan si BTC. Yan lang yung premium entry natin. And kinoconsider ko na bumaba talaga siya ng 74K kasi nandun yung major liquidity. Andun yung demand. Andun yung support. Andun yung area of value. Yung RSI, divergence na nagte-trade below 74K. So I would still consider that. Pero ngayon, nasa ano pa lang tayo? 78. So, yun. Jump na tayo sa another lesson na binitaw ko sa inyo. So here, ito yung overall update ko kay BTC.
So, sharing you my trade and explanation kay BTC for additional information lang, not really 100% reliable, pero baka makakuha kayo ng idea sa mga post ko. So, March 3, I gave you weekly bias kay BTC uploaded on YouTube. Yun yung in-explain lang natin. March 6, I posted exact prices na pwede balikan. So, eto yun. Okay, BTC might fill the 84.975 gap and sweep the 81,413 liquidity. Obvious to sa chart, so if magpo-position ka, be careful sa entry and placement ng SL mo. Obvious to sa chart regardless of what strategy you are using. So it all boils down to psychology, how you will think, how you will see it through, and how you will decide. So good luck sa trade. So ito yon. Okay. This is 84975 gap. Ito yung gap na tinutukoy ko na filled ng market. Dito natapos na siya. Okay? Dito sa area na to. So, tapos na yung gap na yan. Then, ayan, pinost ko yan sa ACW tsaka sa PH Crypto Warriors ng March 6. Liquidity taken, ito yun. Okay? 81413.7 and nag-react na ng konting bullish si BTC. Tapos na din. And I think March 9, pinost ko naman to sa Telegram, short-term bullish dito sa area na to, which is ito. Okay? Dahil pagka-take niya ng liquidity, tatama siya sa POI na meron dito. Okay? And yan yung reaction niya. So, pinost ko yan sa Telegram. Ito. Hopefully, mag-react siya ng konti bullish sa 79,500 to 81K bago mag-dump ulit. Okay, so nag-react siya dito around 80K. Tapos, umakyat ng 83 din, nag-dump ulit. So, kinuha niya yung 78K liquidity. So, tapos na ulit tayo dito. Dito na tayo magpo-focus. Next. So, inline dun sa BTC na pinost ko sa Telegram na magre-react siya dito. March 9 din, pinost ko yung ganitong picture. And nag-explain ako dito ng detail. Okay? So, hindi to weekly bias. And nag-explain ako dito ng detail. So, hindi to weekly bias. Additional information lang to. So, gap is filled 84,975.9. Na-mention ko na yan. So, yung kanina. Okay? Number 1. Yan yung na-filled na gap. So, yung gap na finil dito, yan kasi yung mga abnormal candle. Okay? Pag nakita kayo ng massive pump na ganyan, abnormal candle yan na binabalikan ng price. Ibig sabihin, may mga buyers dyan na lumipad and walang available seller. So, yung explanation ko pa doon is, binabalikan ng seller yung mga pagkukulang na hindi napunan before. Okay? So, ito yung example ng gap. Ito rin. Okay? And kung papansin mo, binalikan ng seller, so wala ng gap. Kumbaga yung imbalance, na-rebalance na. Ito yung dati, okay? Nung binalikan ng seller hanggang dito, ibig sabihin, may natira pa siyang gap. Okay? Kasi ko na nga ito para ma-explain ko ng maayos. Ayan, may natira pa siyang gap sa ilalim and dito, kinumpleto na siya. So, wala nang gap. So, yung dito, nagkaroon siya ng gap and pwede mong targetin yun or pwede mong targetin for take profit or pwede mong targetin for entry. And yan, kinuha niya yung gap, then nag-react siya doon. So, number 2. Okay, number 2. Mga buying orders yun na binalikan ng seller, buy orders, liquidity, transferred sa week before pump. Okay? So, ito yon. Yung mga buy orders dito, na liquidity, na transfer na dito sa area na to. Bago siya nag-pump. So, pagka-sweep ng mga buyers dito, yan, nag-pump yung market and makikita niyo yung reaction niya from dito sa ilalim hanggang dun sa number 3, 7.60%. Okay? Pero hindi yan considered bullish sa 4 hours. Later, malalaman nyo, nag-react lang siya dun sa buyer. Bias pa rin natin is bearish. So, yun yung number 2. Yung liquidity sa 1 na transfer sa number 2. Okay? So, punta tayo sa number 3. Dahan-dahan ko na explain to. You can see the bullish reaction after sweeping the liquidity. Ito, number 3.
Yan. After sweeping the liquidity dito, o yung buong imbalance na yan as liquidity, makikita nyo yung bullish reaction ng price. So, yung iba dyan sa lower time frame, nag-change na agad ng sentiment from bearish to bullish hanggang 100K. Which is, kailangan mo makita yung overall picture. Papakita ko sa inyo later. Punta tayo sa number 4. Seller is still in control dahil kung makikita nyo sa number 3, yung bullish reaction ng market is inside lang ng number 2. Ito yung tinutukoy ko. Itong candle na to, mag-focus kayo dito. Yan, sa big red candle na yan. Big gray candle na yan. Yung ginawang bullish reaction ng number 3 is nandun lang siya sa loob ni hindi siya nakatagos dun sa high nung number 2 candle. Okay? Ito yung range kasi ng number 2 candle. So kung bababa tayo sa lower time frame dito ng 1 hour, makikita nyo dito na yung umakyat dito is within range lang. And kung mapapansin nyo sa movement, bearish pa rin talaga sa loob ng range na yan. Okay, sa loob ng range nitong candle na to, kung mapapansin mo, bearish yung movement sa loob. Kaya, bear is still in control sa market na to. So, wag kayo masilaw na pag porket may nag-pump na ganyan, is bullish na. Bullish lang siya sa lower time frame, pero bearish siya sa higher time frame. I hope na-explain ko yun ng maayos. Okay, so yun. Seller is still in control dahil kung makikita nyo yung number 3, yung bullish reaction ng market is inside lang ng number 2. So, bumalik yung ulit yung seller to sweep number 2. Ito yung pagkabalik ng seller. Ayan. Bumalik siya and sinip niya si number 2. Okay? So, baba ulit si seller. Sinip niya si number 2. Makikita niya dito si sweep. Okay. Ayan. Nag-sweep siya. Okay? Na-sweep niya to. Kasi diba sabi ko kanina sa number 2, yung liquidity dito sa 1, na-transfer niya sa 2. So, may liquidity dyan na pwedeng i-sweep or pera. So, dito sa number 2, yan. After sweep, nag-create ng single candle only or range ng high and low. Ito yung single candle. Okay? So, yung single candle na yan, so basically, may bullish reaction yan sa lower time frame. Pero bearish pa rin movement. Magkakaroon lang siya ng konting reaction. Parang ito, nag-sweep siya sa 1, konting reaction ng bullish. Ito namang number 4, nag-sweep sa 2, konting reaction. So pag pumunta ka sa lower time frame, may bulls dyan. Pero hindi mo i-consider na bullish na hanggang 100K kasi nga, nasa lower time frame yon. So, 15 minutes, makikita nyo yung bulls doon. Ayan. Mataas din yung inangat niyan after ng sweep. Lalo na sa lower time frame, mataas yung inangat niyan. Lalo na kung nasa 5 minutes ka. Ayan. Okay? So, 0.56%. Nagre-react lang siya pero it doesn't mean na bullish na siya hanggang 100K. Balik tayo sa 4 hours. Following so far. Any question? Malamang di kayo makaka-question dito kasi recorded lang. So, why? Bakit? Pero bearish pa rin movement natin. Why? Kasi kailangan niya malagpasan yung high para ma-consider na bullish. Ito yung high. Para malaman natin na bullish siya. So, ngayon, pag lumagpas dito, if ever lang, lumagpas yung bullish dito sa lower time frame, bullish na rin ba si BTC? Hindi pa din kasi within range pa rin siya nitong number 2. Ayan. Kailangan niya naman mabagsakan tong high na to. Malagpasan. And kung lumagpas siya dyan, pasok na rin ba sa range ni BTC yung bullish? Hindi pa din. Kasi kailangan niyang malagpasan etong range na to. Range lang yan. Ito. Ito muna. At saka next ito. So nakita niya yung range ng market. Nandun lang tayo sa pinakaloob. So ito, bearish range to. Yan, kita niyo kasi lamang yung bearish sa movement. Ito, bearish range pa rin. Kita niyo. Itong candle na to, bearish pa rin yung movement niya. Kita niyo. And itong maliit na to, bearish pa rin yung movement niya. Ito yung sinasabi na
kahit hindi ka lumipat-lipat ng time frame, nakikita mo na siya sa chart. Sa naked chart na yan. Nakikita mo sa naked chart na yung bearish movement niya is hindi nagko-contradict sa isa't isa. Nagko-confirm siya sa lower time frame, sa 1 hour, sa 4 hours, sa 1 day, na lahat to bearish. So kahit i-zoom out ko to, makikita nyo yung range dito, yan. Kunyari, naked chart tayo. From this high to this low, sabi natin 1 day yan, bearish yung movement. Okay, 4 hours tayo. From this low to this high, kahit nag-bullish yan, makikita nyo, bearish pa rin yung movement. So from this low to this high, makikita nyo, bearish pa rin yung movement. Sabi natin dito is 1 hour na. From this single candle, pababa pa rin yung price. So sa dito, sa lower time frame, pababa pa rin yung price. Hindi siya nagko-contradict. So huwag kayong ma-confuse. So bearish pa rin ang bias. Yan. Kailangan niya malagpasan yung high para ma-consider na bullish. So kahit mag-bullish yan sa lower time frame, yung candle na yon is same lang nung big red candle sa number 2. Okay. I hope malinaw yun in a smaller fractals. So, delete ko na yan. So, kahit may nagbo-bullish dito, umaakyat na price dyan sa number 4, parang smaller fractals lang yan ng number 2. Ayan, may umakyat din naman dito na bullish. Pero hindi siya bullish hanggang 110 or hanggang 100K. Kasi nga bearish pa rin yung bias. Okay, same thing dito. And, ayan, bumagsak na si BTC and yon. Okay na tayo dito, no? So, yan. March 10 later, I will post again weekly bias sa YouTube. So, tapos na rin yung trade ko last week. So, hahanap tayo ng trade dito sa BTC for this day or for this week. So, dito na tayo. And yan yung trade ko. Okay. Naka-record yung trade ko dito. So, i-upload ko rin sa YouTube for your reference lang kung paano ko siya tinake based dun sa week 8 weekly bias natin. Okay? So, lagi kong tinitrade yung bias ko. Sayang naman. Isang quality sa BTC tapos marami sa alts. Kasi madali na lang pag nalaman mo yung movement ito. So, imagine nag-short ka dito lahat sa lahat ng alts na makita mo. Lahat sila bearish. So, babaguhin ko na lahat to. Pero as is yung nasa taas. Pero yung numbering medyo detailed na. Dito lang tayo sa range. Okay? So, introduction pa lang yun. Okay, so alisin ko na yung trade ko dito. Ayaw kasing may halo. So, sa week 8, nandito pa lang si price. Nandito yung 78K, tas umakyat ng 94K. Ang bias ko dito is short-term bullish, then bearish. And sabi ko dito sa look for long, dito kayo maglalong. Okay. So, take note. Pag narinig nyo lang ito na nag-long, tapos nag-position kayo dito, and SL nyo dyan, malamang na-hit na kayo. So, if mapapanood mo pa yung ibang video ko, lagi ko kayong pinag-a-advance entry. Pag narinig nyo sa akin yung advance entry, okay? Pag sinabi kong dito kayo maglalong, ibig sabihin, hindi ganyan yung position nyo. Lagi niyang binababa dito sa pinakailalim. Kasi nga, advance entry. Ibig sabihin na naman. Ang meaning ng advance entry, yung common trader or common position, nakaganyan. Natatagtad yung stop loss nila dito. So, pag sinabi kong advanced thinking or advanced setup, ibaba niyo yan dito, yung entry nyo. Nang sa ganon, pag na-SL sila, dun pa lang nahihit yung entry mo. Okay? Pag sinabi kong advanced thinking or advanced entry, that's what I mean. Okay? So, example, dito, umabot si price sa sell zone. Sabi ko, mag-limit kayo dyan ng short. Hindi kayo mag-short ng ganito. Okay? Pag sinabi kong advance, ganito kayo mag-short. Yan. Diyan sa pwedeng ma-SL sila, then makapasok ka. Ma-SL sila dito, ikaw makakapasok. So, yon. If hindi ka aware, panoorin mo sa YouTube ko yung Your Stop Loss is My Entry. So, baka ma-improve nyo yung entry nyo kung lagi kayong na-SL. So, yan. Nag-react siya ng bullish, pero kita niya lumagpas. Alisin na natin yan.
Alisin ko na rito, alisin ko na rito, alisin ko na rito. Focus tayo sa range. Iba ko na yung 1 dito, tsaka yung 2. So, fundamentally, good news yung mga nangyayari sa crypto news, di ba? About sa Bitcoin reserve, sa meeting sa White House, sa mga fundamentals na nangyayari sa US. Fundamentally, good talaga yung news. Pero kung mapapansin mo, nagka-crash yung market. And lagi naman ganon. Minsan nga halving eh. Lahat naniniwala na bullish yung market pero nag-dump siya during halving. So, dito tayo mag-focus kung ano yung pinapakita ng chart. So, ito yung major natin na range. Paano ko simulat? Yung nakakuha dito ng gap, si BTC, okay, nag-react siya pataas. Nakakuha siya ng liquidity dito, nag-react siya ng konti. And for sure, may konting reaction dito si BTC. Okay? Ito yung range niyan, yung pababa. Pag natutunan niyo yung pullback. Okay. Explain ko muna yung pullback ha. So, mark ko to, high, tsaka yung low. Mapapansin niyo dito sa loob ng structure, bearish yung movement. Okay? Ayan, bearish yung movement. Next. Pasukin ko yung structure dito sa loob. Yung high, tsaka ito. Low na to. Okay. Pansin mo pa rin na kahit umaakyat yung price, bearish pa rin yung movement. Pababa. So, pasukin ko ulit yung high nito, tsaka yung low. Yan. Within that range, bearish pa rin yung movement. Puro pababa. And from this high to this low, bearish pa rin yung movement. So, kahit mag-create si BTC dito ng ganyan, makyat, mag-react, and bumalik dito, bearish pa rin yun. Okay? Ano example ng bullish movement? Ganito. Nagke-create siya ng failed low. Kumbaga ito, yan na yung last low na nangyayari. Tapos, failed na yung next. Para nangyari dito. Okay? Nung nag-create siya ng low, tapos umakyat si BTC, so bullish na yun. Then, nag-create ulit siya ng failed low dito. The point lang is, etong market na to, bumagsak kasi siya dun sa failed low. Dapat kasi hindi na siya babagsak. Dapat hanggang dito lang siya. So, ito yung failed low. Okay? Mako-consider natin sana na bullish si BTC kung ito, hindi siya bumalik dyan sa ilalim. Dapat nandito lang yan. Yan. Yan na yung perfect na maka-up si BTC. Dito. Low, tapos high, tapos bumagsak dito. Dito. Tapos dito sana, nakaangat na siya. So, dapat din ito, umaabot siya dyan mismo malapit sa area na yan. Okay? Sa supply na yan. Dapat umaakyat siya dyan malapit para ma-consider natin na bullish si BTC. Kaso hindi eh. Binasag niya kasi itong low eh. So, bearish pa rin tayo. Ganyan yung makikita. Okay, siguro soon, magkakaroon pa tayo ng detailed niyan kung paano basahin. Pero dito muna tayo. So, ito. Exact price. Exact price, oh. So, ito yung buong range candle natin. Pero bago yan, meron muna siyang isa pang candle dito. Single candle. Okay, mag-focus tayo sa single candle. Yung range ng candle na to, okay, and last low, makikita nyo dyan sa reaction ni BTC, may 30 minutes pa. Magkikreate siya dyan ng mga bullish reaction, okay? Kasi nasweep niya tong liquidity eh. Itong liquidity na to, Feb 28 to. And expect natin pwede pa siyang umabot dito kung malakas yung Feb 28. For sure malakas, kasi tingnan niyo naman yung inabot niya.
Doon nyo malaman kung malakas eh. Kasi, pagka-sweep niya, Feb 28, ang lakas ng inabot niya. Yeah, 21% yung tinaas si BTC in just 2 days. So, tignan natin, pag nakasweep to at marami liquidity dito, hopefully makalagpas siya dito, si BTC. So, take note, whether makalagpas siya dito, or lumagpas man siya dito, bearish pa rin yung bias overall sa 4 hours. Okay? Yan, ito na yung pinaka-area natin ng sell zone. Pero I don't think gagawin niya yung ginawa niya nung last time na 2 days pa lang, ganyan yung nilipad niya. Within area na lang to na ganyan. Okay? So this is yung first zone, second zone, and third zone na to, which is baka hindi na niya puntahan. So dito muna tayo. So yan binigay ko sa inyo yung range ng yung range ng number 1. CRT to eh. Candle range theory. Yung mga diniscuss ko sa inyo, parang ito, yung single candle. That's CRT. Candle range theory lang yan. Makikita niyo sa isang loob ng candle kung ano yung bias ng market. So, number 1, this is R1. Okay? If magaling ka mag-refine, bibigyan ko kayo ng 3 setup dito. Dahil short tayo. Kung magaling kayo mag-refine, pwede kayo mag-entry dito and mag-take profit within that range lang. Long or short. Okay? So, number 2 natin is itong area na to. Number 2, itong area na to. So, pag pinlat niyo itong gun box, okay, ito yung tsura ng gun box ko. So, sa settings niyan, ito lang. Okay, save nyo na lang. Dito nakukuha yan sa Fibonacci. Ito, gun box. Para malaman nyo na yung sa ilalim is discount sa taas premium. So, if ever mag-short ka dito, kukunin mo lang yung high. Itong high, tsaka itong low. Okay? So, kailangan premium entry dun ka papasok. So, if ever i-gun box mo to, yan hanggang dito sa ilalim, andito yung premium entry natin. Diyan ka maghahanap ng short. Okay? Diyan. So, next. Natin. Alisin ko na itong gray. Okay? Sell zone area sa premium. So, you can do fib here, parang ganito. Kung gusto mo dito lang, and dyan ka lang din makakalabas sa lower time frame, ganito yung pag-plot. Fib, tapos dyan ka papasok sa 0.618 in advance. Oh, so, again in advance, minention ko. Instead na ganyan yung entry mo, stop loss mo dyan, advance, itaas mo ng konti, mga dito. Tapos, SL mo dyan. Okay, TP mo dito. Yun ay kung basic entry lang. Kasi kung marunong ka mag-refine, mapapaliit mo pa tong stop loss mo and you can have mas malaking risk-reward ratio. Okay. What if na SL ka dun sa setup mo, hindi nag-work? Pwede mo kunin ulit yung fib ng higher time frame. From this high to this low pa din. Okay. Dito ka na papasok. In advance. So, nyari, 0.618. Dito target mo sa low. And dito SL mo. Instead na dyan ka papasok, i-move mo yan dito and
Kung marunong ka mag-refine, lagay mo yung stop loss mo dyan, or kung hindi, lagay mo dyan or dito. Okay, makukuha mo yan. Next. May nakalimutan ako may gusto ko sabihin. Pag nilipat ko sa higher time frame, may mga gap tayong makikita. Andito yung gap. May gap dito. And dito. Wala na. So, one day. Let's see. Yun. Yun lang yung gap. At saka ito. Okay? So, if ever kalabitin ni market yung entry mo kanina sa higher time frame, ganito, yan, makukuha niya yung gap. Kaya ako sinasabi sa inyo na in advance kasi instead na ganyan yung position nyo, pwede nyong itulak yun pataas dun hanggang makumpleto niya yung gap. Tapos yung SL mo is dyan lang sa 0.786 or sa taas. Then yung TP mo is dun pa rin sa baba. Pasukan nyo ng mga dalawang entry. Pag na SL, ibig sabihin, mali yung bias natin. Nag-bullish pa si market. Pero dito na yung safe SL niyan or kaya dito. Okay? Pag higher time frame. Pag lower time frame yung kanina, yung dito lang sa maliit. So, sige, ilalapag ko rin later. 4 hours. So, walang gap dito Okay. Trade at your own risk Do your own research. Huwag niyong i-trade as is kung ano yung ibibitaw ko dito. And this is not financial advice. So, kukunin ko tong fib na to hanggang dito sa low. And 0.618 stop loss dito at saka take profit ko dito. Okay. 1.5 lang to. Trade idea. Ita-trade ko ba to? Hindi. Kasi nagko-confirm ako sa higher time frame. Pwedeng dito ako pumasok. Pwedeng i-advance ko. Or kaya i-TP ko sa 73K. Okay? Kanya-kanya tayong setup dito. This is just a trade idea na pwedeng gawin ng market. Pwede nyo itapikin yan. Then yung higher time frame. From this point to this point. Okay, 1.57. Take note, wait lang. Ito, basic entry lang to kasi sa mismong pumasok ako sa 0.618 Fibonacci. Ito yung advance natin. Pasukin ko siya dito. Dito. Okay, so bibigyan ka niya ng 2.48 and SL mo dun sa taas. And medyo advanced entry tong nasa taas. Number 2, sell zone area premium pero basic entry. Okay, when I say basic entry, dun ka mismo pumasok sa Fibonacci. Hindi mo in advance thinking. Kasi malayo naman SL mo. Ang dami kong gustong sabihin. Number 3, higher time frame short. Premium din. Advanced entry to. Okay, gets yung advanced entry ha? Gets niyo yung advanced entry. Instead na dito ka papasok sa POI, inusog mo sa taas. Take note, mag-confirm kayo.
Baka kasi ma-SL kayo dito eh. Ako kasi pag malaman ko ma-SL, pwede ko yan i-magic. Pwede ko siyang i-move dito or ano. Basta kanya-kanya tayong trade. Gusto ko lang kayo turuan kung paano kayo mag-set up. Huwag niyo siya i-trade as it is tapos tanggapin niyo yung loss. Wag. Yan, dahil bias natin short, nag-aantay tayo sa premium area. And dito lang din yung target natin. So, yung nangyari dyan, parang ganito lang din yan. Okay? So, explain ko sa inyo. From this high to this low, fib, okay, makikita mo, 0.618 pero tumapik siya sa 0.786. So, if ever, ganyan yung position mo dyan, malamang na SL ka na. So, kaya ako pinapa-advance sa'yo ng ganun para umadvance din yung SL mo. And TP mo dyan. So, TP hit ka na dapat. So, yan. So, nakuha natin itong high hanggang dito sa low. So, try ulit natin yung high nito at saka yung low nito. So, fib. And dito, okay, 0.618. For basic entry, pag nilagay mo yung SL mo dyan, malamang SL ka na. TP mo dyan. Tapos, kaya ako pinapa-advance entry is, i-move mo yan ng konti para mag-move din yung SL mo sa taas or dito sa pinaka-high. Then, target take profit. Yan. 2.4, parang ito. 2.4. Diba? Halos same lang. Gets nyo ba? Yung pag-fib, laging sa 0.618 or sa mas higher pa. So, yon. Okay? And that's it. What else? Binigyan ko na kayo ng specific entry. Punta naman tayo sa 4. Yung number 4 kasi is higher time frame gap. Ito yung premium entry zone ng long. Okay? Hindi to basta-basta area ng maglo-long lang siya ng reaction. Di ba meron ako sinasabi na maglo-long lang siya ng reaction, short-term bullish. Ito pwede kasi siyang higher time frame reaction, higher time frame bullish. So, punta tayo sa 1 day. Okay? Malaking gap kasi yan na pwedeng i-fill ng market. Ayan, yung in-explain ko na sa inyo yung gap na pwedeng balikan ng market. Ito yung binabalikan niya ngayon. Okay, yan yung binabalikan ng market ngayon sa gap na to. So, itong gap na to, nandito yung 74K noise or 73K noise. I-explain ko sa inyo sa ibang chart kung saan galing yung noise na yon. Kaya expect na may mga massive candles dito, yung mga reaction. Imagine pag binabaan niya yung dump, pag finil niya yung gap na yan, makakakita kayo dyan ng red candle na dire-diretso pababa. Durug ang alts. So, i-explain ko sa inyo tong 73K or 74K noise sa ibang chart. Okay. So, dito, sabihin natin 1 week. Yan, clean chart. Yung dump na yan, hindi pa yan bearish movement. Okay? Possible kasi na nagpo-pullback lang si market sa 1 week time frame. Parang ganito. Dito na ako magsimula. Okay? Valid pa rin naman yung pullback niya eh. Sa higher time frame. Okay? Pwede pa rin siya mag-bullish sa area na to. Ngayon, para masabi mong bearish, dito yung kailangan niyang babaan ng market. Okay? And take note, pag bumaba siya dyan, kailangan mag-close yung candle sa ilalim para masabi mong bearish na tayo or bear market na. Kasi pag hindi ito nag-close, pwede kasing isweep niya lang yan, yung liquidity dito, then mag-create siya ng malalakas na bullish reaction pataas. And again, para masabi mong bullish, kailangan nakasweep siya dito, makakalag pa siya dito. Okay, higher time frame perspective lang yan. So dahil nandito tayo sa crucial area ng yung sinasabing 73K noise, ito kasi yun, no? Ayun, no? 73.8, yan yung 73K noise. Maraming position dyan na nakalong. Ganito. And SL nila dyan.
So, nagpalimit na ako dito sa VIP pero syempre, marurunong naman na mag-trade yon in advanced thinking again. Pag nagpalimit ako dyan, alam mo na kung saan ka papasok. Advanced thinking. Pero buo to. Pag nilagay ko pa to sa line, makikita mo talaga yung area of value ng market. So, line chart. Sin ko na tong red. Nandito siya. And nandito. So, etong area na to is napaka-premium sa akin ito to go for long. Okay? Anywhere dyan. Yung long na yon is long-term higher time frame swing. Pwede kong targetin yung 100K, 110K. Pero yun yung bias ko. Bullish pa rin ako kay BTC in 1 week or 1 month time frame after niya dito. So, dito magkakaalaman kung bear market na or hindi. Kasi valid pullback pa rin naman to si BTC. Okay? May gap lang dito. So, nakukuha nyo? Okay? This is very crucial area. Kung mag-bounce dyan si BTC hanggang 110 or so on, 200. Pero yan, pagandahan na lang ng entry dito. Ngayon, kung mag-short kayo dito sa area na to, pwede nyo kunin to. Yan. Pwede siya mag-bounce dyan, pababa. Pero, another topic na yon. Yung goal lang natin is nandito. In-explain ko lang sa inyo yung 73K noise. Yan, marami dyan. As in, marami. So, careful kayo dyan kasi possible pa mag-dump si BTC para kunin niya tong gap na to. Okay, so iwas muna sa long. Pag nagla-long ka, short term lang. So, biruin mo So, careful kayo dito. Kung mapapansin nyo, strong hammer candle na yan, 1 week. Pero nasundan pa rin ng full Maruboso candle. Okay? Bumagsak pa rin. It means, in-invalidate niya tong hammer na to na nagko-confirm ng bullish reaction. In-invalidate niya tong Maruboso na to. Full Maruboso candle. So, new term. So, isearch na lang. And yun. Balik tayo sa chart ko. Ang galat 4 hours. That's it. Number 1, ito yon. Number 2, number 3, number 4. Okay. Dahil very siyang bias, ayoko magbigay ng long opportunities. Kasi pwede ako mag-long dito sa area na to, pero ayoko na ibigay kasi sure ako na babagsak, pero hindi ako sure na aangat. Dito sa inaantay natin na number 2 and number 3, hindi ako sure na aakyat dyan kasi pwedeng dumare-diretso si BTC pababa. Pero hindi ka may SL para i-counter mo ng long. Okay? Ganun kasi pag nag-counter Dahil alam mo na may entry point tayo dito, tsaka dito, pwede mo kasi siyang pasukan ng long dyan. At targetin mo yung gap na yan or yung entry point natin. Pero hindi ka sure na aangat siya dyan. Pwede niyang iwan yan and dumare-diretso siya pababa. Yan yung risk ng counter trending. Kaya nag-aantay tayo doon kasi ang bearish natin is short. Okay, ang haba ng video na to, pero that's it. Yan ay utang ko sa inyo. Detailed with entry point na yan and exact prices, pati 73K noise and for our gap. So, trade at your own risk, do your own research. Don't trade as it is. I-refine nyo, mag-confirm kayo, and advanced thinking. Okay? So, thank you guys. Thank you. Malapit na tayo mag 1,000. Grabe. Thank you sa support. Helpful ba to? Pa-comment nga dyan. Helpful ba to? Pa-comment nga dyan. Baka kasi ayaw nyo na ng ganito Palitan ko. So, yun lang. Thank you. And see you ulit sa next video. This is week 9. March 10 dapat, pero March 11. Pasensya. Bye-bye. Thank you. Good luck sa trades.